May aaminin ako sa'yo at huwag kang magtataka kung bakit parang ikaw ang tinutukoy ko. Dahil sa totoo lang, ikaw nga. O ikaw, yung taong lagi na lang may nilalaban na hindi makita ng iba. Ikaw na tahimik pero puno ng mga hindi masabing sakit. Ikaw na matatag para sa lahat. Pero pag mag-isa ka doon lumalabas ang totoo. At ito ang hindi mo alam. Madalas, hindi ka nasasaktan dahil sa ginawa ng ibang tao. Nasasaktan ka dahil sa mga katotohanang matagal mo nang iniiwasang tingnan ng diretsyo. Pero bago tayo tumuloy sa mas malalim na pagninilay, kung ngayon mo lang natagpuan ang channel na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell. Dito sa ating munting sulok ng internet, sabay-sabay nating pinapalakas ang ating isip, damdamin at pananaw sa tulong ng mga aral ng Stoicism at Pilosopiya. Mga katuruang hindi lang basta pampalipas oras, kundi gabay para maging matatag, kalmado at marunong sa gitna ng kaguluhan ng mundo. Kaya tara simulan na natin. Number 1, hindi ka nasasaktan dahil sa tao, nasasaktan ka dahil umaasa ka na iba sila. Maging honest tayo, hindi ka talaga nasaktan nung hindi siya nag-reply. Hindi ka talaga nasaktan nung hindi siya nagtangkang ayusin ang gulo. Hindi ka talaga nasaktan nung hindi siya nagpakita ng effort. Ang totoong sumakit, yung sarili mong imahe ng kung sino siya dapat. Pero hindi naman talaga. Doon ka bumagsak sa version niya na ikaw mismo ang gumawa sa isip mo. Sa fantasy ng consistency, loyalty at maturity na gusto mong makita sa ibang tao kahit wala naman silang pinakitang ganon. Sabi ni Seneca, we suffer more often in imagination than in reality. At hindi mo napapansin, pero ang imagination mo gumagawa ng sariling love story, sariling narrative, sariling expectations, kahit hindi aligned sa totoo. Isipin mo to. Kung tatanggapin mo sila ayon sa kung ano talaga ang ugali nila, hindi ka masasaktan. Magiging malinaw, magiging simple, hindi ka maghihintay ng hindi nila kayang ibigay. Pero bakit parang ang hirap gawin? Kasi gusto mo ng possibility, gusto mo ng bukas magiging better siya. Gusto mo nang pag nagbago siya, worth it lahat ng pagstay ko. Pero ito ang hindi mo inamin kahit sa sarili mo. Hindi mo minahal ang tao. Minahal mo ang potensyal. At ang potensyal, hindi tao. Hindi totoo. At siguradong hindi stable na paghawakan. Kaya kahit maliit na bagay lang, parang end of the world. Kasi hindi lang siya ang bumibitaw. Pati yung hope mo kung sino sana siya. Masakit yun. Pero mas masakit kung hindi mo haharapin. Number 2. Pinahihirapan mo ang sarili mo dahil ayaw mong tanggapin na hindi lahat ng nawawala para hanapin. May kakaibang ugali ang tao. Kapag may umaalis, pakiramdam mo trabaho mong habulin. Kapag may nanlalamig, pakiramdam mo obligasyon mong mag-init. Kapag may hindi sigurado sa'yo, pakiramdam mo responsibilidad mong patunayan na worthy ka. Pero ito ang hindi mo napapansin, hindi lahat ng lumalayo nawawala. Minsan, pinapaalis talaga sila ng buhay mo. At ikaw lang ang ayaw pumayag. Ito yung self-deception na sinasabi ni Bonhoeffer. The refusal to face reality is the deepest form of self-deception. Ayaw mong tanggapin na may taong hindi talaga para manatili. Ayaw mong tanggapin na may mga tao na kahit anong effort mo hindi magiging committed. Ayaw mong tanggapin na may mga pagkakataon na ang pagtatapos ay hindi failure kundi protection. Kaya mo sila hinahabol hindi dahil mahal mo sila, kundi dahil ayaw mong matalo. Ayaw mong tanggapin na hindi mo na kontrol ang ending. Ayaw mong tanggapin na hindi ikaw yung pinili. Pero eto ang twist. Laging may dahilan ang pag-alis ng tao kahit hindi mo agad naiintindihan. Minsan, umaalis sila para makita mo kung gaano mo kabinaba ang standards mo. Minsan, umaalis sila para matuto kang tumayo mag-isa. Minsan, umaalis sila kasi tapos na talaga ang role nila sa story mo. Kahit ayaw mo pang tapusin ang chapter. At minsan umaalis sila para may space ka para sa mga taong darating na hindi mo kailangang pilitin, ayusin o habulin. Ang problema lang, mas pinipili mo yung familiar na sakit kaysa unfamiliar na peace. Kaya ka nahihirapan, hindi dahil iniwan ka nila, kundi dahil ayaw mong i-accept na minsan, pag may lumalayo, hindi mo kailangan sundan. Kailangan mo lang tanungin ang sarili mo, ano ang sinusubukan akong ituro ng sakit na to? At bakit ang hirap kong payagan ang sarili kong maging malaya? Number 3,
Hindi ka dinidisrespekto ng iba. Ikaw ang hindi marunong maglagay ng hangganan. Alam mo kung ano ang pinakamasakit. Hindi naman talaga ikaw ang minamaliit ng mga tao. Tinuturuan mo silang maliitin ka nang hindi mo sinasadya. Kasi sa bawat pagkakataong hindi ka tinatrato ng tama, ngumiti ka pa rin. Nagpaubaya ka pa rin. Nagdahilan ka pa rin para sa kanila. Pagod lang siguro. May pinagdadaanan lang siguro. Hindi naman siguro nila sinasadya. At dahil doon, unti-unti mong sinasanay ang mundo sa ideya na okay lang sa'yo ang second option. Okay lang sa'yo ang late reply. Okay lang sa'yo ang inconsistent na behavior. Okay lang sa'yo ang bare minimum. Okay lang sa'yo ang pagtrato na parang ikaw yung bonus, hindi priority. Pero ito ang truth na hindi mo matanggap. Kapag hindi mo tinuruan ang tao kung paano ka tratuhin, tuturuan ka nila kung paano ka maliitin. Hindi dahil masama sila. Hindi dahil gusto ka nilang i-take advantage. Kundi dahil natural sa tao na i-push ang boundaries. At kapag wala silang nakitang pader, lalakad sila ng diretsyo kahit sa ulo mo. Sabi ni Marcus Aurelius, "You have power over your mind, not outside events." Ang ibig sabihin nun, may control ka sa standards mo, sa decisions mo, sa behavior mo. Pero wala kang control sa kung paano ka tatratuhin ng iba, maliban na lang kung ilalagay mo ang hangganan. Pero bakit ang hirap? Kasi takot ka. Takot kang ma-misunderstand. Takot kang iwan ka. Takot kang magmukhang masama. Takot kang hindi na nila magustuhan ang new version mo. Pero eto ang hindi mo nare-realize. Kapag naglagay ka ng hangganan, lumalabas yung totoong kulay ng tao. Yung totoo, kung ginagalang ka nila kahit hindi mo sila pinapadali, sila yung dapat manatili. Kapag nagalit sila sa hangganan mo, hindi mo sila kaibigan, ginamit ka lang nila bilang convenience. Hindi lahat ng nagtatampo dapat habulin. Hindi lahat ng nagagalit dapat pagbigyan. Hindi lahat ng umaalis kawalan. Minsan, ang paglagay mo ng boundary ay hindi paglayo sa kanila, kundi pagbalik sa sarili mo. Number 4, hindi ka masama, pero minsan gusto mo lang talagang mahalin ka kahit saan ka masaktan. May lalim ang behavior mo na hindi mo gustong pag-usapan, pero kailangan. May mga sitwasyon na hindi mo pinipili ang tama, pinipili mo yung pamilyar. At kung ang pamilyar ay sakit, then ironically, doon ka bumabalik. Hindi dahil mahina ka, hindi dahil tanga ka, hindi dahil martir ka, pero dahil ang utak ng tao ay wired to choose what it already knows. Sabi ni Nietzsche, we are drawn to what is familiar, not necessarily to what is good. Kaya kahit alam mong toxic, kahit alam mong hindi ka inuuna, kahit alam mong ginagamit ka, may parte ng puso mo na nagsasabing, pero bakit parang ang hirap kumalas? Bakit parang mas natatakot akong mawala siya? Kaysa mawala ang sarili ko? Ito ang uncomfortable truth. Mas sanay ka kasi sa laban kaysa sa kapayapaan. Mas sanay ka na may kailangang patunayan. Mas sanay ka sa hanap-hanap, sa habol, sa uncertainty, sa emotional roller coaster. Kaya kapag may taong genuinely mabait, consistent, at available, hindi mo alam ang gagawin. Hindi ka sanay. Hindi mo maramdaman yung spark kasi hindi ka sanay mahalin ng tahimik at maayos. Sanay ka na ang pagmamahal ay nangangailangan ng effort na sobra-sobra. Sanay ka na kailangan mong mag-earn ng affection. Sanay ka na kailangan mong mag-perform para mapansin. Pero eto ang hindi mo nare-realize. Hindi pagmamahal ang pinipilit, fear of abandonment yon, disguised as loyalty. Kaya kahit sinasaktan ka, hindi ka umaalis. Kasi iniwan ka na dati ng mga taong mahalaga, at ngayon, mas takot kang maulit yun kaysa sa sakit na nararanasan mo araw-araw. Pero isipin mo ito, kung mas pipiliin mo ang familiarity kaysa sanity, gaano ka pa dapat masaktan bago mo tanungin ang sarili mo? Bakit ko ito tinatanggap? Hindi mo kailangan ng taong mamahalin mo ng todo. Kailangan mo ng taong hindi mo kailangang suyuin para mahalin ka. At higit sa lahat, kailangan mo ng sarili mo. Number 5, hindi ka pinahihirapan ng mundo. Pinipilit ka lang lumakas. Aminin mo, ilang beses mo nang tinanong ang sarili mo, bakit ako na naman? Bakit ganito ulit ang nangyari? Bakit parang ang unfair ng buhay? Natural yan. Tao ka, nasasaktan ka, napapagod ka, at may mga gabing hindi mo alam kung saan ka kukuha ng lakas para gumising kinabukasan. Pero ito ang malupit na katotohanan. Madalas akala mo pinaparusahan ka, pero totoo pinapanday ka lang. Ang buhay na hindi yan bully. Hindi yan kalaban, isa siyang brutal na guro.
At lahat ng tinatanggal niya sa iyo, may dahilan. Minsan, tinatanggal niya ang mga taong hindi marunong magpahalaga para mabigyan ka ng space na makita ang sarili mong halaga. Minsan, tinatanggal niya ang trabaho, oportunidad, relasyon o kaibigan para maitulak ka sa daan na matagal mo nang alam na dapat mong tahakin. Pero hindi ka gumagalaw dahil mas gusto mo ang comfort. Isipin mo to. Ang puno bago magbunga, inuga muna ng hangin. Ang metal bago tumibay, dinadaan sa apoy. Ang tao bago lumakas, binibiyak ng karanasan. Sabi ng Stoics, the obstacle is the way. Pero bakit parang hindi mo matanggap? Kasi ang utak natin, programmed para mag-seek ng stability, ng familiar, ng safe. Pero ang problema, walang paglago sa safe, walang pagbabago sa comfort, walang tunay na tapang sa mundong hindi ka sinusubok. Kaya ka nasasaktan ngayon, hindi dahil kinalaban ka ng buhay, kundi dahil ayaw mo pang bitawan ang mga bagay na matagal na ring ayaw sa'yo. Sanay ka sa hawak, hindi sa pagbitaw. Sanay ka sa kapit, kahit wala nang kumakapit sa'yo. Sanay ka sa pagpilit, kahit matagal nang ayaw gumana. Pero eto ang twist. Kapag natuto kang bumitaw, doon ka palang magiging malaya. Kapag natuto kang tanggapin na tapos na ang isang chapter, doon ka palang makakapagsimula ng bago. At doon mo palang makikita na hindi ka pala sinasaktan ng mundo. Inaangat ka niya, hindi nga lang sa paraang gusto mo, pero sa paraang kailangan mo. Number 6, kaya ka nasasaktan kasi pinagpapaliban mo ang sarili mo para sa mga hindi ka naman pinaprioritize. Ito ang kalungkutan ng maraming mabubuting tao. Sila ang unang sumusulpot kapag may problema, pero sila ang huling naiisip kapag may saya. Ikaw yun, di ba? Di ba? Ikaw yung laging on call. Ikaw yung kaya mo naman, di ba? Ikaw yung ikaw na bahala. Ikaw yung taga-ayos ng gulo ng lahat. Pero pag sumabog yung puso mo, tahimik ka lang. Sa totoo lang, hindi ikaw ang mahina, hindi ikaw ang kulang. Ikaw lang yung hindi sinasanay ang tao na unahin ka rin. Kung gaano ka kabilis magpakumbaba, ganun ka rin kabilis magbigay ng pangunawa. Kung gaano ka kabilis magpatawad, ganun ka rin kabagal magbigay ng limit. Kung gaano ka ka-generous sa oras mo, ganun ka rin kakuripot pagdating sa sarili mong healing. At ito ang pinakamalupit dito. Hindi ka nila inuuna kasi hindi mo rin inuuna ang sarili mo. Sabi ni Epictetus, if you want to improve, be content to be thought foolish or stupid. Ang ibig sabihin nito, kung gusto mong lumago, kailangan mong maging handa na may hindi makakaintindi sa'yo. Kailangan mong maging ready na may magsasabi ng, aba, nagbago ka ah? Ang damot mo na ngayon, hindi ka na kasing available. At dapat ang sagot mo simple lang, oo, kasi may binabawi akong sarili. Kung gusto mong gumaling, kailangan mong sabihin ang mga salitang dati mong ikinahihiya. No, hindi ko kaya ngayon. May iba akong priority. Pagod ako. Hindi ako okay. Ang problema, hindi ka sanay. Sanay kang tumulong. Sanay kang sumalo. Sanay kang magbigay ng walang hinihinging balik. Pero ito ang reality. Kung patuloy mong inuuna ang lahat ng tao, ikaw ang mauubos sa huli. At kapag ubos ka na, wala ring matutuwa. Walang papalakpak. Walang magsasabing, salamat sinakripisyo mo ang sarili mo. Walang magbabalik ng lakas mo. Walang mag-aalaga sa'yo. Kaya isipin mo to. Kung hindi mo uunahin ang sarili mo, sino pa? At kung mahal mo talaga ang mga tao sa paligid mo, dapat ikaw ang unang magpapakatatag, hindi para sa kanila, kundi para sa sarili mo. Dahil hindi mo kayang ibuhos ang pag-aalaga kung ikaw mismo ay butas na baso. Number 7, ang dahilan. Kung bakit paulit-ulit kang nasasaktan, hindi ka marunong umalis kapag wala ka nang nakukuhang respetong karapat-dapat sa'yo. Marami kang kayang tiisin, sobrang dami. Kaya mong tiisin ang pag-iwas nila, ang mga pangakong hindi tinupad, ang mga gabing pinipigilan mong umiyak, at ang mga umagang pilit mong itinatayo ang sarili mo para lang magmukhang okay ka. Pero eto ang totoong problema. Hindi dahil matapang ka, kundi dahil hindi mo matanggap na tapos na. Minsan, masyado kang matatag sa mga sitwasyong matagal mo nang dapat iniwan para kang sundalong patuloy na lumalaban sa digmaang matagal nang wala. Tapos na yung laban pero andoon ka pa rin. Umaasa, kumakapit, nagtitiis. Sabi ni Plato, the first and greatest victory is to conquer yourself. At alam mo kung ano ang isa sa pinakamahirap talunin. Hindi ibang tao,
Hindi ang sakit, hindi ang sitwasyon, kundi yung parte ng sarili mo na ayaw umalis, kahit alam mong wala nang dahilan para manatili. Yung parte mo na umaasang babaguhin nila, yung parte mong natatakot magsimula ulit, yung parte mong kumakapit, kahit unti-unti ka nang nauubos, kaya ka paulit-ulit nasasaktan. Hindi dahil mahina ka, hindi dahil tanga ka, kundi dahil hindi mo pa natututunang ipaglaban ang sarili mo tulad ng pagpoprotekta mo sa kanila. At sa araw na piliin mong umalis, sa araw na piliin mong pakinggan ang kirot kaysa sa pag-asa, doon mo mararamdaman ang tunay na kalayaan. Hindi lahat ng laban ay dapat ipaglaban, lalo na yung mga laban na ikaw lang naman ang lumalaban. Number 8. Hindi ka masamang tao pero hindi ka rin martir. Mabait ka, maunawain, mapagbigay. At minsan sobra, pero ito ang dapat mong tandaan. Ang kabaitan na walang hangganan ay nagiging imbitasyon para abusuhin ka. Hindi ka obligadong iligtas lahat. Hindi mo responsibilidad ayusin ang mga taong ayaw ayusin ang sarili nila. At hindi mo tungkulin unawain ang isang taong hindi man lang sinusubukang unawain ka. May malambot kang puso, pero hindi ibig sabihin nun na pwede ka nang yurakan. Machiavelli once wrote, "People forget the good, but they never forget the boundaries." At totoo yan. Dahil kapag lagi kang nagbibigay kahit hindi appreciated, kapag lagi kang umiintindi kahit hindi ka naiintindihan, kapag lagi kang nag-a-adjust habang sila hindi man lang gumagalaw, nagiging normal na sa kanila ang effort mo. Parang hangin, nandyan pero hindi na napapansin. Hanggang sa dumating yung araw na kahit mawala ka, hindi nila mararamdaman. Hindi dahil hindi ka mahalaga, hindi dahil hindi ka minahal, hindi dahil wala kang halaga sa mundo nila, kundi dahil hindi mo ipinakita kung paano ka dapat tratuhin. Hindi mo itinuro ang limitasyon, hindi mo sinabi kung saan sila dapat huminto, at hindi mo ipinaglaban ang sarili mong kapayapaan. Tandaan mo, ang pagtigil sa pagiging martir ay hindi pagiging masama, kundi pagiging matalino. Kapag natuto kang magtakda ng hangganan, doon mo makikita kung sino ang handang manatili at kung sino ang nandyan lang dahil pwede ka nilang abusuhin. At sa huli, hindi ang dami ng binigay mo ang sukatan ng pagmamahal, kundi kung gaano mo minahal ang sarili mo habang nagbibigay ka. Number 9. Ang pinakamalalim na katotohanan. May bahagi sa iyo na ayaw gumaling dahil takot ka kung sino ang pwede mong maging kapag malayang-malaya ka na. Ito na yung hindi sinasabi ng karamihan. At ito rin yung hindi mo inaamin sa sarili mo. Hindi lang sakit ang pinanghahawakan mo. Minsan, pati yung dahilan kung bakit masaya kang manatili sa sakit na yon. Takot ka gumaling. Takot ka maging malaya. Takot ka sa version ng sarili mo na hindi umaasa sa kahit sino. Takot ka sa katahimikang magpapakita kung sino ka talaga kapag wala ka ng sinusukatang pagmamahal mula sa iba. Kasi kapag gumaling ka, wala ka ng excuse para hindi maging malakas. Wala ka ng dahilan para manatili sa cycle na kinagisnan mo. Wala ka ng mapapasahang sisi kung bakit hindi mo pa inaabot yung buhay na matagal mo nang gustong puntahan. Kaya kumakapit ka pa rin sa sakit. Hindi dahil kailangan mo ito, kundi dahil pamilyar ito. Pamilyar ang sakit, pamilyar ang paghabol, pamilyar ang pagkalunod sa mga bagay na paulit-ulit mo namang nililigtas. Sa totoo lang, hindi mo alam kung paano mabuhay ng walang problema. Hindi mo alam kung paano magmahal nang hindi sinusukat ang sarili mo. Hindi mo alam kung paano ngumiti nang hindi ka natatakot na baka mawala ulit. Pero isipin mo mabuti, ano kaya ang mangyayari kung seryoso mong trinato ang sarili mo bilang priority? Ano kaya ang mangyayari kung pinili mo ang kapayapaan kaysa patigasan? Ano kaya ang mangyayari kung tinanggap mo na hindi lahat kayang manatili at ikaw mismo ang nagpasya na sapat na? Kung kaya mo nang tiisin ang sakit, kaya mo ring tiisin ang pag-unlad. Kung kaya mo ngang magpatawad, kaya mo ring tuldukan ang mga bagay na hindi na para sa'yo. Kung kaya mo nang maghintay, kaya mo ring simulan ang sarili mong bagong simula. At kapag nangyari yon, baka hindi ka lang gumaling. Baka lumakas ka. Baka umangat ka. Baka makita mo ang sarili mong hindi na umaasa sa pagtingin ng iba. Baka matuklasan mo yung katahimikan na matagal mo nang hinihinging ibigay ng mundo. At ang mas nakakagulat, baka mabuo mo yung identity na matagal mo nang hinihintay maging ikaw pero hindi mo maabot dahil mas kampante ka sa lumang bersyon ng sarili mong nasanay masaktan.
Ito ang totoo. Kapag handa ka ng gumaling, hindi lang puso mo ang nababago, buong buhay mo ang umaangat. Kung dumating ka sa parting ito, alam kong may linyang tumama sa'yo. Alam kong may parte ng video na parang ikaw ang kausap ko. At hindi yun aksidente. Dahil sigurong oras na para harapin mo ang mga bagay na ayaw mong aminin. Oras na para piliin mo ang sarili mo. Oras na para maging totoo. Hindi para sa kanila, kundi para sa'yo. At tandaan mo, ang sakit na inuulit mo hindi destiny, kundi pattern. At ang pattern, kayang baguhin kapag handa ka na sa katotohanan. Kung gusto mong magsimula, simulan mong piliin ang taong matagal nang naghihintay na piliin mo. Ikaw. I-share mo rin ito sa isang kaibigan na kailangan ng ganitong sandaling pagninilay. Baka yun na mismo ang tulong na matagal nilang hinihintay. At gaya ng lagi kong paalala, manatiling kalmado, manatiling matalino, at higit sa lahat manatiling buo. Hanggang sa muli, simple pero stoic.